Good morning everyone. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Sa lahat nating mga kapatiran dyan sa Luzon. Mayong aga sa aton mga abyan, kauturan ng mga Ilonggo. O maayong buntag sa atong tanan, mga kaigsunan. Naga-broadcast kita karon nga buntag gikan diri sa Cagayan de Oro City. O kini ginahimo nato ang morning devotion nato labi na sa atong mga kaigsunan o sa panimalay sa Gospel Light Baptist Church diri sa Cagayan de Oro. So maayong buntag o lain na pud nga adlaw nga gihatag sa Ginoo, gidugang niya sa atong mga kinabuhi. O karon nga buntag usa ka dako nga pribilehiyo nga pamalandong kita pag-usab sa iyang pulong o makaduol kaniya pinaagi sa atong mga pasalamat o sa atong mga alampuanan. So padayon nga pamati o tanaw ang atong mga kaigsunan, kamong tanan sa atong mga panimalay o pag-usab maayong buntag. Kauban ako karon nga buntag ang akong pinanggang asawa, Dr. Dina, o maghatag po siya og panimbaya sa ato nga mga kaigsunan. Isang maganda at COVID-free na umaga po sa inyong lahat. Sana po nasa mabuti tayong kalagayan. Kahit ano pong ginagawa nyo dyan, we can pause for a while and meditate with us. Enjoy this day in the Lord's name. Ngayon pong umaga, ang pag-uusapan po natin ay napakahalagang bagay, hindi lamang sa ibang mga tao, kung hindi sa lahat kasama tayo, mga kapatid. Dito po ay importante sa bawat isa po sa atin dahil ito po yung nangyayari sa ating mga kapatiran, higit sa lahat sa ginagawa ng gobyerno sa bawat isa sa atin. At ito yung resulta at patuloy na ginagawa ng sitwasyon natin. At pag-usapan natin ngayong umaga ang mahalagang topic regarding bitterness. Parang negatibong salita, ano po. Subalit napaka-importante dahil kung hindi po natin ito kayang i-handle o bigyan ng sapat na kasagutan, ito po yung negatibong bagay sa buhay natin. At magkaroon tayo ng problema talaga nito. Ang ibig ko sabihin mga kapatid, we are experiencing this COVID-19 situation and our government is helping us. In fact, our government is giving us financial help and material needs. Pero ang nangyayari mga kapatid, merong mga negatibong mga naririnig tayo at merong mga pangyayari sa ating bansa at karamihan kahit ginagawa na ng gobyerno, meron pa rin mga masamang mga reaksyon sa ating mga kapatiran. Ibig ko sabihin, yung pamimigay ng amelioration sa atin, tulong pinansyal, na kung hindi natin mabigyan ng tamang pananaw mga kapatid, talagang magkaroon tayo ng bitterness sa puso natin, sa buhay natin. Alam nyo, sa Bible, yung sinasabi nating bitterness ay mababasa natin. The book of James chapter 3. Meron kayong mga Bibles dyan. James chapter 3. Verses 14 down to 16. Sabi ng Bible dito, James 3:14 to 16. But if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth. This wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, devilish. For where envying and strife is, there is confusion and every evil work. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa
pagbasa ng kanyang mga salita. Bago po tayo magpapatuloy, kayo po ay inaanyayahan na mag-pray muna tayo. Dulog natin sa Panginoon. We'll commit this time before the Lord, that the Lord will prepare our hearts as we meditate upon His Word. Tayo po ay manalangin. Our Father in heaven, we come before the presence of God this morning. Thank you, Lord, for this privilege once again, that we can open your word, we can read and ponder upon it. Lord, forgive us for our sins and make us worthy as we come and approach your throne of grace this morning. Thank you that your word is so timely to our situation. And I pray, oh God, that as we continue our meditation, devotion this morning, that you will prepare each one of us, especially our hearts, oh God, as we listen to your word. Bless our brethren who are watching right now. Bless each one of us, oh God. I'd like to commit everything to you in Jesus' name. Amen. Mga kapatid, ang sinabi ko kanina ay bitterness. Alam niyo yung salita na ito, pag nilagyan natin ng translation nito, simple lang eh. Yung salitang bitter ay pait or mapait. Negatibo, ano po? Hindi masaya, hindi katanggap-tanggap. Subalit, mga kapatid, itong salita na bitterness, nag-ugat ito nagsisimula ito sa anger. Yung simple lang bagay at nagagalit tayo. Kapag hindi natin nabigyan ng kasagutan ito, hindi natin na-settle ang anger, it will end up hatred. Hatred. No? Una, masamang loob natin. Tapos, nagkakaroon na tayo ng hatred. No? Sa Cebuano ito, dumot. Ikan sa kasuko, gadumot ta. At kung hindi pa natin masettle ang hatred, it will end up bitter tayo. So, nandyan ang bitterness. Kapag bitterness na ano sa puso natin, mga kapatid, permanente na yan. Palagi na natin ginagawa, buhay na natin yan, araw-araw na natin yung pamumuhay, nag-bitter tayo. Hindi lamang masama ang loob natin, kung hindi, nagagalit na tayo. Kapag narinig na natin yung pangalan ng tao, narinig na natin ang gobyerno, pangalan ng leader natin, at ginagawa ng gobyerno sa bawat isa sa atin, bitter na tayo. At hindi bago sa atin yan. Hindi bagong salita yan, mga kapatid. Bawat isa sa atin ay prone tayo sa tinatawag nating bitterness. Ano ba ang bitterness? Being bitter is not any better than being angry. Hindi po maganda ito. Sabi ko nga kanina, nagsisimula sa galit lang ito eh. Simpleng sama ng loob. At marami na tayong naririnig pagkatapos nitong nangyayari sa buhay natin. Ano po? Meron na tayong nakausap ng mga tao, masama ang loob nila. Meron na tayong nababasa, napanood na natin sa mga balita. Merong isang tao, hindi nakatanggap, nanaksak, pumatay. Merong isang tao naman, dahil hindi nakatanggap ng ayuda mula sa gobyerno, nagbigti, na-depress, na-hurt, nasaktan. Yung iba ay natake. Di ba? Yung iba, bigla na lang namatay. Umuwi. Luwangan. Naging bitter. God's view of bitterness is found in the verses that we have just read. James chapter 3, verses 14 to 16, talks about bitter envy. Sa Cebuano, mapait nga kasina. Bitter envy. Sa Tagalog, inggit eh. Talagang
Meron naman talagang mainggitin. Naiinggit. Kaya lang, itong bitterness, hindi katulad ng anger sometimes na nag-explode. Nakikita natin, naobserbahan natin, panlabas. Ang bitterness nasa puso na natin, sa loob yan eh. Alam mo yung sinasabi ng isang tao na bitter? Ganito yan eh. Sabi niya, I'm better than you. Yun yung attitude niya, ugali na eh. Palaging sinasabi, mas magaling ako sa iyo. Mas magaling ako sa kanila. Ako ang pinakamagaling sa lahat. Merong envy. At saka yung bitterness, alam niyo mga kapatid, there is nothing humble about bitterness. Pag sinabing bitter na tayo, wala ng humbleness. Hindi na tayo nagpapakumbaba. Walang humbleness. Bitter people are so full of themselves, there is no room for God or others. Wow! Yan yung katotohanan. Yung mga tao na may bitterness, punong-puno sila sa sarili nila. Wala nang lugar para sa Panginoon. Wala na. Yung ibang tao, lalo na. Wala nang lugar sa buhay nila. Bitter people's heads are so full of pride. Napakayabang. Mayabang na eh. Kasi wala nang humbleness eh. Mayabang na. Mas magaling ako sa lahat. Hindi nila alam ang ginagawa nila. Kung ako niyan, mas magaling ako ang gumawa niyan. Ganito dapat ang gagawin natin. Ang gagawin nyo. Diba? And the Bible is telling us, beloved, that bitterness is demonic. Demonic. That's why sabi ng Bible rito, it is devilish. I have my Cebuano Bible here. Let me read, starting verse 14 of James chapter 3. Cebuano ito. Apan kun ugaling sa inyong mga kasing-kasing adu naman kamoy kapait sa kasina o dinalo nga tinguha sa pagpauswag, ayaw na lang ninyo kini ipanghambog aron dili na kamo makapanghimakak sa kamatuoran. Ang maong kaalam dili ingon sa kaalam nga nagagikan sa kaitasan, kundili yutanon, tawhanon, yawanon. Ito yung sinasabi ko. Bitterness. Ang sabi ng English dito, it is earthly, sensual, and devilish. Bitterness, gawain ng kaawayan. Gawain ni Satanas yan, mga kapatid. Sabi niya sa verse 16, Cebuano, kay diin gani ana ang kapait sa kasina, og ang dinalo nga tinguha sa pagpauswag sa kaugalingon, maanaa usab ang kagubot ug ang tanang mangilad nga buhat. Very clear ang sabi ng Bible, mga kapatid. Very clear. And bitterness is not a godly response. It's not a godly response. Pag mayayari sa buhay natin, bitter na tayo, galit na tayo, sadya yata mayroong mga tao talagang namumuhay sa bitterness eh. Diba? Sa Panginoon, when we talk about relationship with God, through our Lord Jesus Christ, mga kapatid, ang pamamaraan ng Panginoon sa relationship is through grace. Grace. But relationship with the devil or the demons, mga kapatid, ito yung bitterness. Bitterness.
Yan ang relationship ng kaaway. Sa Panginoon, ang relationship sa pamamagitan ng grace. Sa kaaway, bitterness. Bitterness comes much evil behavior. Pag palagi na lang masama ang loob natin, palagi na lang negatibo tayo, palagi na lang ang ibang tao pinag-usapan natin, masama yung ibang tao, mga kapatid, that's the behavior of Satan. Bakit nagkaroon ng ganun? At bakit gawain ni Satan ang bitterness? Because bitterness is a behavior, gawain ito, at ugali ito, ng isang tao who is not willing to forgive. Bitterness is an unwillingness to forgive. Ayaw magpatawad. Ayaw. Alam ang pagpapatawad. Alam ang katotohanan. When we talk about forgiveness, he knows about everything about forgiveness. Biblically, he knows forgiveness. Alam niya ang Panginoon. Ito yung gawain ng Panginoon. Pero meron talaga mga tao na ayaw magpatawad. Right? Patuloy na nanalangin. Patuloy nagsasamba. Patuloy nasasabi na anak ng Panginoon. Pero sa puso, sa buhay, walang pagpapatawad. Walang forgiveness. Anong sabi ng salita ng Panginoon? Basahin ko po sa inyo. Very clear ito in the book of Matthew. Matthew chapter 6 verse 14. Ito yung sabi ng Bible. Verses 14 and 15. For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Verse 15. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Sabi ng Panginoon niya, salita ng Panginoon niya. Tinuturuan tayo ng forgiveness. Subalit, kung hindi tayo marunong magpatawad, mga kapatid, sabi ng Bible, God will not also forgive us. Hindi tayo papatawarin ng Panginoon. Merong isang parable in the book of Matthew chapter 18. Merong isang parable dito na very clear na sinasabi ng Bible dito. The parable of the unforgiving servant. Alam niyo ang kwento rito, chapter 18. If you will read starting verse 23 down to verse 35. Merong kwento rito si Kristo patungkol sa isang servant na nangutang. Merong utang sa kanyang master. At isang araw, tinawag siya ng kanyang master at siningil. Subalit wala siyang perang pambayad. Sabi ng master sa kanya, ano sabi? You're going to sell yourself. Also your wife and children. Benta mo sarili mo, asawa mo, mga anak mo, at that you can pay me para makabayad ka sa akin. Sabi ng Bible ito, yung servant, mamakaawa, fell down and worship him, saying, Lord, have patience with me and I will pay thee all. Umawa ka sa akin. Ngayon wala pa akong pera. Pero babayaran ko yan. Nung marinig ng master, nung ginawa, pinatawad siya. Hindi na siya pinabayad. Subalit ang nangyari, mga kapatid, the same servant na pinatawad at hindi na pinabayad. Paglabas niya, hinanap niya yung kapwa servant niya na merong utang sa kanya at siningil niya. At yung kasama niya, kapwa servant niya,
nagmamakaawa din, at nagsabing, babayaran ko rin na naman yan. Kaya lang, hindi pa siguro ngayon. Bayan. Ayaw niya. Di siya pumayag. Ang ginawa niya, pinakulong niya hanggat magabayad. Pinakulong niya. Noong makita at marinig ng ibang mga servants, sinumbong niya. Sinumbong nila doon sa kanyang master. Okay, chicken na lang, sir. At tinawag siya ng kanyang master. Bakit ganun ang ugali mo? Pinatawad kita, di kita siningil, subalit doon sa kapwa mo servant, napaka-harsh mo. Masamang ginawa mo. Pinakulong mo pa dahil hindi siya nakabayad. Ang ginawa ng master sa kanya, pinabayaran, sinaktan niya. Sinaktan. Tinaubayan niya doon sa mga tao. Saktan niyo yan. Pinabayaran yung utang niya. Ang sabi ng verse 35, so likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not everyone his brother their trespasses. So ibig sabihin, yung mga taong ayaw magpatawad, hindi ka tanggap sa Panginoon, hindi tinatanggap ng Panginoon, ini-exclude yan. Hindi kasama doon sa kingdom of heaven. And forgiving people, full of pride, bitter people. Subalit, mga kapatid, pag pinag-usapan natin yung bitterness, lalo tigit sa ating sitwasyon ngayon, karamihan naman sa atin ay magbibigay ng justification, di ba? Anong justification ngayon? That human right. Right ko to eh. Ba't ayaw nila akong bigyan? Ba't ayaw nila akong pansinin? Right ko to. And I deserve it. But deserving. That's why masama, maraming masama ang loob. Bakit right ko ito? At tinuturan ng ibang tao, huwag mong tanggapin yan. O kaya, huwag kang magpatalo. Puntaan mo. Pagalitan mo sila. Sabihin mong, human right. Right ko ito. And I deserve to receive that help. That financial help from the government. Tama ba? Kung titingnan natin, humanly speaking, tama. Pero anong sinasabi ng Bible, mga kapatid, regarding that one? Kasi masama sa atin, ang word natin, dininay. They denied my rights, which I believe I deserve it. Sabi na iba, no? That's why, ang buhay natin sa sanlibutan, kahit mga anak ng Panginoon, natuto na rin tayo gumamit ng right eh. Ay, hindi naman masama yan. Nandiyan sa Constitution natin yan. Pero ano ba talaga ang sinasabi ng Bible? Kasi kapag sabi natin ng right, para bagang, I have the right to a good education. I have the right to be married. I have the right to have children. The right to be better looking. I have the right to have a better paying job. Ang daming rights natin. The right to have more respect. I have the right to every kind of luxury available and the right to live in peace. Napakaraming rights. Puro rights lang. If we believe, beloved, if we really believe that these are all rights, then we believe that we deserve all these things. Pag right ko ito, ibig sabihin, deserving tayo. Lahat ng bagay, deserving tayo. Alam mo kung pag hindi natin pinag-isipan ng tama, mga kapatid, yung mga pinagsasabi natin, diyan lalabas ang word na discontentment. Discontentment. Hindi na tayo kontento.
Bakit ito lang binigay sa akin? Yung iba, ganito. Sa akin kukunti lang. Bakit sa kanila marami? Sa akin kukunti. Bakit malalaki yung mga nila, mga bahay, sa akin maliit? Di ba? Bakit? Bakit? Wala nang contentment sa puso. And you know what? Discontentment is the breeding ground for bitterness. Breeding ground yan. Pag hindi na tayo kontento, dahil, ang sabi na right natin, dahil deserving tayo, mga kapatid, diyan na magsisimula ngayon ang bitterness. Sa manang loob natin, galit na tayo, hindi na tayo makatulog, depressed na tayo, self-pity na, masama ng buhay natin, hindi na tayo makapag-pray na maayos, hindi na tayo makabasa ng salita ng Panginoon, wala nang forgiving spirit. At sasabihin na natin, it's not fair. Right? It's unfair. Wala akong nakukuha. It's unfair. My family is not helping me. It's unfair. Ang husband ko, ganitong buhay. Ang wife ko, ganito. Ang mga anak ko, bakit kaya ganitong buhay ko? It's unfair. Di ba? Ganoon na yung sigaw natin. Katatapos lang na Mother's Day natin nung linggo. At kung mababasa natin, lahat ng mga Facebook accounts natin, lahat, Happy Mother's Day. At meron pang mga salita doon. You deserve, you deserve to be happy. Kung tuwa naman tayo, wala masama dyan. So, balik kapag pag-isipan natin, pag hindi natin iningatan, yung word na deserving tayo, mga kapatid, sasabihin ng mga wife, yeah, tama, deserving ako. Kailangan maging maligaya, araw ko ito eh. Deserving ako na magkaroon ako ng husband na gwapo. Deserving ako na husband ko mabait. I deserve it na mga anak ko ay mga matatalino. Ano ba ang tunay na katotohanan, mga kapatid? Bilang tao sa harapan ng Panginoon, talaga bang deserving tayo? Ano bang tunay na kalagayan, katayuan natin sa harapan ng Panginoon? Kapag tinignan natin ang salita ng Panginoon, mga kapatid, ang word deserving yan, kung titignan natin ang katotohanan, wala. We do not deserve anything. We do not. We do not deserve anything. Bakit? Before God, we are all sinners, right? Makasalanan tayong lahat. Anong karapat-dapat sa atin? Anong deserving na buhay meron tayo dapat? Dahil makasalanan tayo. Ano sabi ng Bible? Romans 6:23. What is the wages of sin? Bayad ng kasalanan? Death. For the wages of sin is death. So, about isa sa atin, tayong lahat, hindi tayo deserving. Wala tayo. In fact, sa harapan ng Panginoon, wala tayong right eh. Hindi tayo makaklaim ng human rights sa harapan ng Panginoon. Wala. Ano bang rights meron tayo? Patay tayo sa harapan ng Panginoon. Patay. Hindi tayo karapat-dapat. Mga kapatid. That's why, ang buhay natin, nagiging bitter tayo sa mga pangyayari sa buhay natin, sa mga material na bagay, sa mga ganitong sitwasyon, bitter tayo. At ang masama pa nito, pati ang Panginoon, nagiging bitter tayo. Panginoon,
Hindi dapat ito ang buhay ko eh. Hindi dapat ganito ang mangyayari sa buhay ko eh, na family ko eh. Hindi naman karapat dapat yung sagot mo sa panalangin ko. Bakit naghihirap kami? Bakit nagkasakit ako? Ha? Bakit wala kaming pera? Bakit ang pagkain namin na ganito lang? Nagiging bitter din tayo sa Panginoon. Hanggat sa panahon na baka kukunin ng Panginoon ang miyembro ng family natin. Katulad sa amin. Ang nanay ko, ang matagal naglilingkod sa Panginoon, kinuha na ng Panginoon. Kung bitter tayo, kami sa Panginoon, we are going to question God. Panginoon, bakit nanay pa namin? Napakabait niya. Hindi pa time na kukunin mo siya. Right? Ang eldest naming brother, pastor. Maliliit pa ang mga anak niya. Nung kinuha siya ng Panginoon, he was only 30 years old. The prime prime age ng buhay niya. Kung bitter kami sa Panginoon, bakit Panginoon? Siya pa. Bakit pastor pa? Bakit kinuha mo? Maliliit pa mga anak niya. Hindi kami deserving na kukunin mo yan. Mga kapatid. Kung iyon ang mga salita natin sa harapan ng Panginoon, patawarin tayo ng Panginoon. Bitter nga tayo. Masamang ang loob natin. Malamig na siguro ang puso natin sa harapan ng Panginoon. Lumayo na yata tayo sa Panginoon, mga kapatid. Ang katotohanan ay ganito. We do not deserve anything. We do not deserve anything. Huwag natin gamitin yung sinasabi nating human rights at yung deserving tayo. Alin mo, mga kapatid, ang lahat sa buhay natin is only by the grace. And all these things are only blessings from the Lord. Si buwano grasya lang ni o panalangin ni gikan sa Ginoo. Usay masayop ta. Minsan nagkakamali tayo. Lalo na sa yung Mother's Day, sabihin natin, talagang deserving naman talaga ako na magiging maligaya. Deserving ako na magkaroon ako ng magandang buhay. Deserving ako. Remember, beloved, we do not deserve anything. Kung meron tayo magandang family, maraming salamat sa Panginoon. It is because of God's grace and blessings. Kung meron tayong mga anak na matatalino, praise God. Grasya yan. Biyaya yan. At pagpapala mula sa Panginoon. Kung meron tayong trabaho, meron tayong bahay, mga material na mga bagay, magandang relasyon natin. Kahit ano pa man, dito sa sanlibutan, mga kapatid, always remember, lahat ito, blessings lang. Blessing lang ng Panginoon. At it is only because of God's grace. Pag-isipan natin yan. Huwag nating sayangin yung buhay natin. Sayangin yung oras natin. Sayangin yung lakas natin araw-araw. Na mamuhay lamang tayo sa bitterness at sama ng loob. Mamuhay lamang tayo sa galit. Palagi na lang sinasabi natin, ang gobyerno, masama. Ang ating local government, masama. Leaders natin, masama. Hanggang sa panahon, ang family natin, masama. Kahit sa church natin, sasabihin natin, pastor namin, masama. Bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon ang salita ng Panginoon at ang Panginoon mismo na mangusap sa atin itong lahat sa buhay natin is only because of God's grace and God's blessing to us. Nawa po itong salita ng Panginoon ngayong umaga, mga kapatid, hindi lamang makatulong sa atin, kung hindi salita ng Panginoon, magiging buhay natin. At dahil dito, patuloy tayong mamuhay sa ilalim ng biyaya ng Panginoon at
at sa ilalim ng pagpapala ng Panginoon. Nawa po yung salita ng Panginoon ngayong umaga, magiging magpapala sa bawat isa po sa atin. Let's continue living for the Lord. Mga kapatid, ito yung mahalaga. You want to live a life under the grace, the blessing of the Lord Jesus Christ. Come to the Lord Jesus Christ. Lumapit po tayo sa Panginoon. Sabihin natin, Panginoon, Lord, I want to live under that grace. I want to have a personal relationship with you. Sa pamagitan ng grasya ng Panginoon, biyaya ng Panginoon. Tanggapin mo, kapatid, ang Panginoon. Kumbaba tayo sa Panginoon. Mangingi tayo ng patawad. Manalangin tayo. Tulungan tayo ng Panginoon na baguhin niya ang buhay natin. Iwanan natin ang dating buhay natin. Manggap tayo sa Panginoon. Mamuhay tayo na masaya, maligaya, puno ng pagpapala. Dahil ang relasyon natin sa Panginoon ay natupad na at ang Panginoon mismo sa araw-araw sa buhay natin, siya ang kaagapay natin, siya ang tumutulong sa buhay natin. Maraming salamat po. God bless you all. Thank you very much. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po ay dumulog na sa Panginoon sa panalangin. We will continue asking the Lord to help us, to guide us, especially during this time or this situation that we are still experiencing. Kahit saan man tayo, nagdako sa mundo o dito man sa bansa ng Pilipinas, tayo po ay mananalig sa Panginoon. We will commit everything before the Lord. That the Lord will continue to do miracles. That the Lord, by His will perform His sovereignty and also to our lives sa ating mga buhay, mga kapatid. Na kung may mga bagay tayong hindi naintindihan, na po'y bigyan tayo ng kaalaman ng Panginoon, wisdom from God, na maintindihan natin ito sa tulong ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Mag-aampo kita, magalupo kita sa itong mga ulo, magatugyan kita sa Ginoo pinagi sa pag-ampo. Mag-aampo kita. Dalay ko na mga Diyos sa mga balaan. Salamat pag-usap Ginoo nining taknas kabuntagon nga magkahimo kami nining morning devotion. Salamat sa imong pulong nga nagapahinumdum ka namo. Nga dili kami magpadayon sa kinabuhi Ginoo nga may bitterness sa amo ng mga kasing-kasing. Pasayloa kami kung may mga kasakit kami. Pasayloa kami Ginoo kung dili maayo ang among paglantaw, dili lamang sa mga among gobyerno, sa among mga leaders, kung dili sa uban nga mga tao sa. Tudloy kami sa pagpasaylo. Tudloy kami Ginoo nga imong mga pulong magapahinomdom kanunay kanamo. Nga sa among kinabuhi Ginoo, magmalipayon kami o anaa ang pagkakontento. Kung dili kami Ginoo makasulti nga ikaw ang tinugdan sa tanan ng mga butang, base nagakinabuhi na kami uyon sa kalibutan, uyon sa unod nun nga pagkinabuhi, ug uyon sa kaaway nga kinabuhi. Salamat sa imong pulong Ginoo nga magapainumdum kami kanamo that in reality we don't deserve anything. In reality we are all sinners before you, and death is the result of sin, and we deserve death. Subalit Panginoon, maraming salamat dahil tinuruan mo kami na lahat ng mga bagay na naangkin namin, hindi ito dahil deserving kami. Kung hindi natanggap namin ito, nagkaroon kami nito dahil biyaya mo ito sa amin. Pagpapala mo ito sa bawat isa po sa amin.
At sa pamagitan niyan, Panginoon, magkaroon kami ng thankful heart, grateful heart before you. Talagang bigyan ka namin ng kapurihan. Pasalamatan sa lahat ng aming mga ginagawa at sa lahat ng mga araw sa buhay namin. Maraming salamat sa mga kapatiran na nanonood ngayong umaga. Sa lahat ng mga nakikinig, kahit sang dako man sa mundo, Panginoon, I pronounce blessings upon each one of us. We continue to pray, commit to you our country, our beloved President, going down to the barangays and our leaders also in our locality. We pray also continually, Father, for all our frontliners, all our medical practitioners, all of our armed forces, and all people. Lahat ng mga tao, Panginoon, na tumutulong upang mabigyan ng solusyon ang aming hinaharap na problema. Pinapanalangin din po namin ng lahat ng mga kapatiran. Ngayon, Panginoon, na ang iba ay bumalik na sa trabaho, ang iba ay bumalik na sa kanilang opisina, mga negosyo. We pray, O God, that you'll continue to guide them, continue to empower them. And we pray also for our local church, Gospel Light Baptist Church here in Cagayan de Oro City. I pray for our brethren, each one of us, O God, that you will continue to bind us together. Bind us together. The love of the Lord Jesus Christ, the grace of the Lord Jesus Christ. Maraming salamat po, Panginoon, sa itong panahon na nagamit namin in meditating and experiencing your grace to each one of us. Thank you so much for the spiritual blessings we encountered this morning. We are giving all back the glory and honor before you, O God, trusting that according to your will, you are going to answer all our prayers. Thank you once again. These are our prayers, committing everything to you in Jesus' name. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa lahat ng nanonood ngayon at hanggang sa susunod na panahon, patuloy nating paglingkuran ng Panginoon at magiging mapanatag nawa tayo sa magitan ng kapangyarihan ng Panginoon at sa Kanyang biyaya. Thank you very much. Good morning. God bless you all.